Sa isang maliwanag na umaga sa simbahan, unti-unting nagtitipon ang mga tao mula sa iba't ibang bahagi ng komunidad. Ang araw na ito ay espesyal dahil gaganapin ang pagbubukas ng eksibit ng mga figura ng mga santo, isang pagdiriwang ng pananampalataya at pagkakaisa. Sa labas pa lamang ng simbahan ay maririnig na ang masayang tugtugin ng mga musikero at banda ng parokya. Ang kanilang mga awit ay nagbibigay ng sigla at nagaanyaya sa mga taong dumalo upang makiisa sa selebrasyon. Habang nagpapatuloy ang tugtugan, pumasok naman ang mga grupo ng kabataan at mananayaw. Sa pamamagitan ng kanilang sayaw, isinasalaysay nila ang kwento ng pagmamahal ng Diyos sa tao, kung paano dumating si Hesukristo upang iligtas ang sangkatauhan. Sa kanilang pagtatanghal, makikita ang mga tagpo ng buhay ni Jesus, ang kanyang pagtulong sa kapwa, ang kanyang pagtitiis sa hirap, at ang kanyang sakripisyo sa krus upang tubusin ang kasalanan ng mga tao. Ang bawat galaw at tugtog ay nagiging paalala ng dakilang pagmamahal ng Diyos sa mundo. Sa loob naman ng simbahan, maayos na nakahanay ang mga figura ng mga santo. Ang bawat isa ay may kasamang kwento ng kanilang buhay, mga taong naging tapat sa pananampalataya at nagsilbing inspirasyon sa marami. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang pinuno ng komunidad. Ang kanyang pagdating ay sinalubong ng palakpakan at musika. Lumapit siya sa harap kasama ang pari at ilang kinatawan ng simbahan. Sa isang maikling panalangin, nagpasalamat sila sa Diyos sa pagkakataong ito ng pagkakaisa at pananampalataya. Pagkatapos ng panalangin, opisyal na binuksan ng pinuno ng komunidad ang eksibit ng mga figura ng mga santo. Unti-unting naglakad ang mga tao upang tingnan ang bawat figura habang patuloy na tumutugtog ang banda at nagkakaroon ng maikling pagtatanghal ang mga grupo. Sa pagtatapos ng programa, ng ating Panginoon. Sumainyo ang Panginoon.
umaga po sa ating lahat, kay Reverend Father Alberto Valero, Father, kay Mr. Arman Tengsong, ating presidente. Message na araw po sa ating lahat. Salamat po, mahal kayo. Ngayon ay ilapit na natin yung alaman at Sir Presidente at Tita Eva, please. Sasama po kayo rito. Pasok po kayo sa lista. Yung mga balik tayo. 3, 2, 1, tayo pa ka naman dyan! Ngayon ay ayayin natin si Mayor sa loob, sir.
Ang mga santo, ilaw ng pananampalataya ng komunidad. Sa loob ng isang lumang, ngunit banal na simbahan, tahimik na nakahilera ang mga figura ng mga santo. Bawat isa ay maingat na inilagay sa kanilang kinatatayuan, tila mga bantay ng pananampalataya na patuloy na nagbabantay sa komunidad. Sa unang tingin, maaaring isipin ng ilan na ang mga ito ay mga simpleng rebulto lamang. Ngunit para sa mga taong may pananampalataya, ang bawat figura ay may dalang kwento. Kwento ng sakripisyo, kabutihan, at matibay na pagtitiwala sa Diyos. Ang mga figura ng mga santo ay inilagay sa simbahan bilang bahagi ng isang espesyal na exhibit. Hindi ito ginawa para lamang ipakita ang kagandahan ng mga imahe. Ginawa ito upang ipaalala sa bawat isa na may mga taong nauna sa atin na naglakad sa landas ng pananampalataya at nagsilbing gabay sa marami. Ang bawat santo ay may sariling kwento ng buhay, mga taong nagpakita ng kababaang loob, pagmamahal sa kapwa, at matatag na pananalig sa Diyos kahit sa gitna ng hirap at pagsubok. Sa paglipas ng panahon, ang kanilang mga halimbawa ay naging inspirasyon sa maraming tao upang ipagpatuloy ang mabuting gawain at manatiling matatag sa kanilang pananampalataya. Ngunit ang exhibit na ito ay may mas malalim pang layunin. Ito ay ginawa upang mapalakas ang pananampalataya ng buong komunidad at upang ipaalala sa bawat isa na ang pananampalataya ay hindi lamang isang personal na karanasan, kundi isang bagay na mas nagiging matibay kapag ang mga tao ay nagkakaisa. Maraming tao ang nagtulong-tulong upang maisakatuparan ang exhibit na ito. May mga nag-ayos ng mga figura, may naglinis ng simbahan, at may naglagay ng mga bulaklak at ilaw upang maging mas maganda at mas makabuluhan ang pagpapakita ng mga santo. Sa pamamagitan ng sama-samang pagtutulungan, ipinakita ng komunidad na ang pananampalataya ay hindi lamang nakikita sa mga salita, kundi sa mga gawa ng pagkakaisa at pagmamalasakit sa isa't isa. Ang mga figura ng santo na nakahilera sa simbahan ay nagsisilbing paalala na ang bawat isa ay tinatawag na mamuhay ng may kabutihan, pag-asa at pagmamahal sa Diyos. Sila ay mga tahimik na saksi sa kasaysayan ng pananampalataya, mga paalala na ang tunay na kabanalan ay makikita sa simpleng pamumuhay, sa pagtulong sa kapwa at sa patuloy na pagtitiwala sa Diyos. At sa simpleng exhibit na ito, muling nabubuhay ang inspirasyon ng mga santo sa puso ng bawat miyembro ng komunidad. Sa huli, ang mga figura ng mga santo na nakahilera sa loob ng simbahan ay hindi lamang mga imahe ng kabanalan. Sila ay mga simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at pag-asa. At sa bawat taong makakakita sa kanila, naway maging paalala ito na kapag ang isang komunidad ay nagkakaisa sa pananampalataya, nagiging mas matatag, mas mapagmahal at mas malapit ito sa Diyos.